unang araw ng pagdating sa tahanan ng alagad ni Maria. Bagamat ang iba'y nahihilo at napapapikit pa, mataman pa ring nakinig sa mga alituntunin kapag may retreat. Si Brother Ralph ang unang nag-orient. May pahabol ding habilin ang punong guro natin. Binigyan din tayo ng mga silid tulugan. Ito ang mga pangalan: Hebrews, Romans, Philippians, Ephesians, Galatians at Thessalonians. Nagmula ang mga ito sa banal na kasulatan. Matapos ang isang oras na pamamahinga, nakabawi na ng lakas ang bawat isa. Pagsapit ng ika-6 ng gabi, inihanda ni Father Xerox ang ating mga sarili. Sa panimula pa lang ng pagninilay, may 3 bagay na siyang hinimay-himay. Una, anumang sitwasyong kinasasadlakan, magpasalamat lagi ng walang hanggan. Ikalawa, ang maigting na pananampalataya, tuwinay dapat maging panata. At ang huli, maging mapagbigay habang narito tayo sa mundo't naglalakbay. Binigyang diin din ni Padre sa kanyang talastas. Sa kabila ng mga samut-sari nating dinadanas, hayaang Panginooy maging tanglaw sa daang binabagtas. Pagkatapos nito'y naglaan ng 30 minutong katahimikan. Ang presensya ng Diyos na kinasasabikan, madarama natin kung pauunlakan. Bago matulog sa masamang nanalangin sa Kanya, pinangunahan ng mga guro sa CL na masisigasig talaga. Pagsapit ng 2 araw, sinimulan ang umaga sa pagpuri sa Kanya. Sa saliw ng tunog at musika, nilapatan natin ito ng kilos at galaw na sama-sama. Magkakahawak kamay na nakapatong sa balikat ng isa't isa, habang inihahakbang ang mga paa. Sa mga unang hakbang, waribay nangangapapa. Subalit, nang makuha na ang tamang timpla at naalalayan na ang isa't isa, ang kilos at galaw ay nakabisado na. Pagkatapos nito'y may ilang minuto uling pagninilay upang muling damhin presensya ng may kapal. Sa gitna ng payapang kakahuyan, mga yakap niya'y madaramang tunay, umaalos sa bawat pusong nalulumbay. Si Father Xerox nagsimula ng magbahagi ng mga paksang katangi-tangi. Narito ang mga punto matapos malimi. Si Jesus ang pagkain ng buhay. Pagkain ang ginamit, tanda ng pagmamahal. Si Jesus din ang tunay na puno ng ubas. Pag-ibig niya'y di kumukupas. Sa kabila ng ating mga kahinaan, pagiging marupok at makasalanan, binibigay niya dalisay na ugnayan. Hayaan din nating siya ang manahan at maging daluyan ng mabubuting katangian upang tuwid na landas ang maging hantungan. Naway maging mabuting sanga ang bawat isa, maging modelo't ehemplo sa iba, upang sa gayoy mamungang masagana. Ang banal na Eucharistia ay pinakatampok, sapagkat dito'y kaisa natin ang Panginoong nakaluklok. Kaya nga sa oras ng komunyon, binanggit din ni Padre na sa pagtanggap may mga tamang pagkakataon.
Gayon din ang dalawang uri ng kasalanan. May mga kasalanang sabi nga'y magaan, at ang isa namay dapat nang ikumpisal dahil may kabigatan, upang ang pagpapatawad ay ating makamtan. Kaya nga, upang makalusot sa makipot na daan, masigasig nating dapat pagsumikapan, sapagkat sa dapit hapon ng buhay ng tanan, lahat tayo'y kanyang huhusgahan. Ang pagkaina ni Maria ay atin ding natunghayan. Siya ang tagapagpadaloy ng grasyang nagpapabanal. Siya'y tagapagtanggol, katuwang tagapamagitan. Kasama siya ni Jesus mula sa simula hanggang katapusan. Mula naman sa sinibad na puso ni Jesus sumilang ang simbahan. Binigyang diin din sa talakayan ang buhay at misyon ni Maria bilang ina ng Diyos, ang susi ng pag-uunawaan. At ating ding pakatandaan, si Kristo at tayo ang siyang simbahan. Pagkatapos ng dalawang session, nagkaroon uli ng refleksyon. Nang sumapit na ang mag-iika-4 ng hapon, sumalang naman sa confession. Ano pa nga't nang ibabaw ang mga emosyon, at sa tulong ng ating Panginoon, napawi ang lahat ng naramdamang tensyon. Banal na misa ay idinaos upang tayo'y mapuspos ng biyayang lubos sa kumpisal na katatapos. Sa homilya ang naging sentro, huwag mahumaling sa mga titulo. Bagkos naway magbuklod ito sa komunidad at mga tao. Nabanggit din si Santa Felicidad at Perpetua. Inialay ang sariling buhay nila. Sa pamamagitan nila'y mapalalim nawa ang ating pananampalataya. Inalayan din natin si Bishop Labayen ng taus-pusong panalangin na naglingkod ng matagal sa mga infantahin. At matapos ang hapunan, bumalik na muli sa bahay dalanginan upang idaos ang Blessed Sacrament Exposition at ang Solemn Benediction, at sa tulong din ng malamyos na tinig ni Sir Byron, ang mga sarili dumaan sa malalim na introspection. Sa aking mga mata, minamahal kita. At sa ikatlong araw, sama-sama uling nanalangin. Ang sayaw na pilgrim at pagsibol ay isinagawa rin. Iba't ibang katuturay ng paglago ay narinig namin. Pagkatapos mag-umagahan, pumunta na sa simbahan upang ipagdiwang misa ng pasasalamat. Sa Diyos ang papuri at itinataas lahat-lahat. Sa kabuuan ng pagninilay na ito, muli kong babanggitin ang focus at naging sentro. Ayon kay San Juan mula sa Ebanghelyo, Kabanata 15, Kapitulo 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin.